Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos na magkaisa. Upang sila'y magkaisa, dapat nilang iwasan ang pagmamayabang. Dapat nilang isipin ang iba ay mas magaling kaysa kanila. Kaya kailangan ng kababaang loob. Ibinigay ni San Pablo si Jesus bilang halimbawa ng pagpapakababa. At dito, he quoted an old Christian hymn na maaring inawit ng mga Kristiyano sa kanilang mga pagdiriwang. Itong ibig sabihin ng hymn na ito. Bagaman si Jesus ay Diyos, hindi niya pinanghawakan ang kanyang pagiging Diyos. Bagkus nagpakababa siya. Naging tao siya at isang mababang tao. Isang manggagawa. Hindi yung mga high class o mga nasa high society. Sa totoo lang, naging manggagawa si Jesus. Pinakita ni Jesus ang kanyang kababaang loob sa kanyang pagiging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan at isang mababang uri ng kamatayan sa krus. So we here have the story of the self-emptying of Jesus. Ang tawag sa self-emptying na ito ay kenosis. Ang ginawa ni Jesus ay nagpakababa. Kakaiba sa ginusto ni Adan at Eva na gustong maging mataas tulad ng Diyos. Pero ang Diyos naman, itinaas si Jesus. Binuhay siya mula sa kamatayan. Kinilala siya at dinakila ng lahat ng mga tao at mga anghel. Sila'y lumuhod at itinuturing siyang Panginoon ng lahat. Kung tayo ay susunod kay Kristo, ang ating layunin sana ay magpakababa. Mahal ng Diyos ang mga taong may mababang loob. God is very much attracted to humility. Ang Diyos na ang bahala upang itaas tayo. Binabagsak ng Diyos ang mayayabang at initaataas niya ang mga mababa. God lifts up the lowly, but He brings down the mighty. Si Jesus ay may karapatang magpakataas sapagkat talaga namang mataas siya. Anak siya ng Diyos. Diyos siya.
Pero hindi yan ang attitude niya. Nagpakababa siya. Sa totoo lang, matatagpuan natin ang Diyos sa mga mababa at maliliit. Para kay Jesus, ang kadakilaan nating mga Kristiyano ay ating pagiging humble and lowly. Ito itinuro niya sa mga apostol. Anong nag-away-away sila? Kung sino sa kanila ang dakila. Sabi ni Jesus, ang dakila ay ang huli. Ang dakila ay ang nagsiserve sa mga mababa tulad ng mga bata. Sinabi ni Jesus sa lumang tipan, "This is the one whom I approve, the afflicted one, crushed in spirit, who trembles at my word." Kaya kahit sa lumang tipan, sinasabi na sa atin na mahalaga sa Diyos ang kababaang loob. Tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng effort na maging humble. Maging malapit kami sa iyo kung humble kami at ito'y magdadala ng pagkakaisa sa amin. Make me humble, O Lord Jesus, humble of heart. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.